Alright! Welcome back mga ka-Johnny. Nandito ang pumuli ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, like, share nyo na rin. Hit nyo ni notification bell dyan para lagi po kayong updated dito sa mga videos na ginagawa natin dito sa ating channel. So bakit ganito yung itsura natin ngayon, no? Parang gumagalaw-galaw tayo. Mga ka-Johnny, naglalaba ako. Wala kasi si Mrs. May pinuntahan, kaya ako muna ngayon nakatoka maglaba rito ngayon. At dahil ginabi, medyo may hangover ako kagabi. Sobra tanghali talaga gusto kong maghilata maghapon mga ka-Johnny. Dahil sobrang sakit ng ulo ko tsaka hilo. Siyempre naman pag umiinom tayo, may mga hangover. So yun, kaya ginabi na ako. Tapos nag-inventa na rin ako ng isda yun. Medyo kahit paano, nagkaroon tayo ng konting income. Yung sinasabi ko sa inyo mga ka-Johnny, kailangan natin sa buhay ngayon, meron tayong mga ibang paraan o ibang way para magkaroon ng passive income bukod sa mga trabaho natin, bukod sa paggawa na itong ating YouTube mga ka-Johnny. Kaya gusto kong baka by next year sana pala rin at pakinggan ng Panginoon yung ating mga dalangin na matapos na lahat ng mga suliranin ko rito at mabayaran lahat yung utang. Kaya tumunog na, ibig sabihin ako puno na ng tubig to, alagyan ko pa kasi ang downy kaya inaano ko pa. Yan mga ka-Johnny, yan buti automatic. So yun mga ka-Johnny, meron mga ilang na nagtatanong din sa akin na humihingi ng payo, humihingi ng mga gagawin nila kung sakaling nagkaroon sila ng problema sa OLA, lalo na yung mga nag-abroad. Mga ka-Johnny, lalo na ito, payo ko doon sa mga nag-abroad na mag-abroad pa lang, mas meron kayong utang sa online lending apps. Huwag kayong mangamba na meron kayong may iwang utang. Ang kabahan kayo, syempre, isipin ninyo kaya ako sinasayang kabahan kayo, dahil hindi na kayo magugulo niyan Ang gugulihin niyan yung mga contacts ninyo. Gagawin kayo ng mga GCs. Kaya sabi ko sa inyo, guro kung meron kayong ganyan. Pero makakalis pa rin naman kayo kasi hindi man maapektuhan yung sa pag-alis nyo ng mga online lending apps na yan. Kung hindi nyo nabayaran yung mga yan. Makakalis kayo. Pero meron nga akong nakasama sa PNP na nag-file kami ng report is nasa ibang bansa na siya, ginulo naman yung employer niya. Kaya sabi ko sa inyo mga ka-Johnny, kung may mga problema kayo rito, hanggang kaya nyo gawan ng paraan na bayaran kahit yung wala na yung kausapin nyo, kung marami man talaga at di nyo kaya, pag-file na kayo ng complaint bago kayo umalis ng bansa o kung mag-abroad kayo, at least kahit paano, secured na kayo dun sa mga iniisip ninyo. At least nakapag-file na kayo kaya para maunahan nyo na rin at masabi nyo na talagang hindi kayo hindi nyo balak takasan dahil nga gusto nyo man bayaran pero ang laki ng interest, diba? Tapos mag-abroad kayo, then file nyo na yung complaint sa PNP, NBI o isang ahensya, pwede kayo mag-file ng case para sa kanila. Tapos kung gusto nyo, para kahit paano magkaroon kayo ng walang guilt feeling mga ka-Johnny, bayaran nyo kahit yung principal na lang. Kung malit lang naman ang utang sa kanila, kunwari 2,000 lang naman, ibalik nyo, tapos ayusin nyo yung gano'n para kahit paano wala kayong magiging problema kasi yun yung payo sa attorney. Kung kaya nyo bayaran, kahit yung kapital, bayaran nyo, ibalik nyo na lang. Then kung hindi nyo talaga kayang bayaran na dyan, tapos naharas na kayo, tapos mag-abroad kayo, file nyo na ng complaint hanggat maaga pa para at least kahit paano meron na kayong record na nakapag-file na kayo ng case sa mga online lending na nang haras sa inyo at mga haras pa lang at gugulhin din yung mga contacts niyo. At least alam na mga contacts ninyo, nakapag-file na kayo na report, no mga ka-Johnny. Then ito pa, meron ako nakita sa report sa akin na gusto i-approve pero sabi ko hindi ko pa masigurado kung maaari bago bang yung parang sabi niya is kung may mga utang kayo sa mga ola-ola na yan at di nyo pala babayaran, ingatan nyo yung mga savings nyo sa bangko, lalo na kung may mga apps kayo, may diga lalo na kung may mga apps kayo ng mga bank ninyo. Tulad ako, meron akong AUB dahil syempre dito kunukuha yung sahod natin sa YouTube ng mga ka-Johnny, meron akong AUB. Kaya lahat ng OLA ko rito, hindi ko ina-allow permissions mga ka-Johnny. Kasi merong mga OLA na pagka inalaw niyo yung apps, tapos lahat nilagay nyo is all, pwede na lang pwede talaga nila makalkal mga ka-Johnny, yung makahaluka yung mga apps na yan, makita kung ano yung mga apps na ginagamit nyo. Ako like sa online banking ninyo, maaari siguro tayo makukuhanan kung naka-upload kayo. Pero yung apps ninyo, dapat ingatan nyo yun mga ka-Johnny. Lagi kayo security purposes yung mga apps niyo, lalo ko sa bangko. Kasi meron yung nagre-request ako i-post ko. Then pinost ko naman siya, pakita ko na siguro yung tanong na, ay yung sinabi doon na kung may mga OLA kayo, tapos meron kayong bank, savings sa bank, ingatan nyo dahil maaari nila max yan kahit wala silang connection dyan sa bangko na yan. Which is parang tingin ko possible naman dahil siyempre alam niyo naman yung mga OLA, may mga yung mga ginagamit ng tawag doon, mga system na kaya nilang halukayin, di ba? Nahahak nga minsan ng kahit
Lalo na kung nakaka-allowed permissions nga, yung mga kadyan yung sinasabi ko sa inyo, kung naka-allowed lock ang mga apps ninyo, lalo na sa mga OLA na yan, kaya nilang gawin. Kaya sabi ko, mas mag-ingat kayo sa mga ganitong gawain ng OLA. Kaya sabi ko sa inyo, ako pinapayo ko sa inyo, hanggat kaya nyo iwasan nyo na lang. Sabi mo, iniwasan ko na lang talaga, kahit sabi mong legit yung OLA, kahit yung sa mga tala, medyo may konting problema pa ako sa kanila, kaya gusto kong babayaran itong lahat na ito, yung mga yung bill is, saka tala, yung mga Gcash, mga kadyan. Gusto ko talaga naman mabayaran ditong this year para wala na akong problema next year sa mga utang sa kanila. And then ayoko na umutang kasi kaya ko namang mag-passive income na mga kahit paano. Yung sasabi siya mga kadyan, mas mabuting gumawa tayo ng paraan na iwasan na lang. Sa iba na lang kayo humirang kung may kakalala kayo. Tapos kung emergency sinasabi kasi talagang ako nagkaka-emergency ako nga pero di ako lumalapit ng talaga sa ulang hanggat maaari. Iwasan ko yung sarili ko. Kaya hindi ko pinapayo rito na mangutang kayo dahil merong mga ilan dyan na nakakatulong daw ang OLA, sabi nila. 2,000 hinira mo. Kasiraan naman ng buong buhay pagkatao mong gagawin ng OLA. Which is, hindi ko magets, no? Yung 2,000. Tapos maibibigay sa 1,000 na lang, processing fee, then after 1 week, 3,000 na, something ganyan, 2,500, babayaran mo mga kadyan. Kaya sabi ko, parang hindi ko talaga ma-gets kung bakit kailangan lumapit sa kanila. At nabubuhay lang talaga as in yung OLA. Kasi nga sa lakan ng mga tawag ng mga interest na ginagawa nila mga kadyan. So yun mga kadyan, ito muna yung update natin. Wala tayo kasi masyadong nakukuha mga informasyon. Ayun nga pala mga kadyan, tungkol doon sa raid, nga pala, alala ko nga pala, may nagtanong kung ano na update. Wala rin ako nakuha update. Dahil wala rin po isang PNP, wala rin po isang SEC kung ano nangyari sa raid na yun doon sa October 21 na ginawa nila rin doon, kung anong sitwasyon. Kaya masasabi ko sa inyo, kung may mga utang kayo dyan, tapos may harassment pa rin hanggang ngayon, di ba, tumatawag pa rin sa inyo, ginugulo pa rin kayo, na-raid na nga. Parang tingin ko, wag nyo na lang din, payo ko lang, wag nyo na bayaran. Kasi may raid may illegal silang ginawa. And then yung mga utang ninyo, kasi sabi naman ng SEC bayaran daw, lalo kung di pa naman nare-raid yung OLA. Pero sa payo ko, wag na lang kasi illegal na sila Yan ang payo ko lang Pero kung gusto nyo bayaran para magkaroon kayo ng alang matanggal yung mga ikot na, laligaw ko kasi daw yung mga guilt feeling para bayaran nyo lang yung binayaran yung inutang nyo, kapital. Kung maliit lang naman kung maliit. Pero kung sobrang laki ng utang na nakuha niyo diyan, kunwari 10,000, ganyan. Nasa inyo na yan, kung kaya nyo bayaran. Ako, di ko nakabayaran pag gano'n 10,000. Na tapos gano'n na harassment na medyo. Pero di ako nagpapautang yung mga ganyan ng OLA ng gano'n kalaki. Hanggang pinakamalaki na siguro mga 5,000 to 6,000 mga kadyan. Pero sa payo ko sa inyo kung may mga problema kayo sa OLA na yan, report nyo na lang. Mas matatahimik ang mundo nyo kung na-report nyo sila. Kung i-file nyo na sila sa complaint para mas karon kayo ng safety purposes, tsaka yung mas panatag yung isip nyo kasi may report na kayo. Kung gawan kayo ng hindi maganda, at least peace of mind na kayo dahil naka-report na kayo kahit paano, di ba? So yun mga kadyan, ito ang inyong lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. Itong Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. So, closing time.